Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senator Bato de la Rosa. At oras daw na magtangka siyang lumabas ng bansa ay agad siyang aarestuhin. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitan yan si Camille Samonte. Camille, anong detalyeng inilabas ng laban kay Bato? Julius Cheryl, maituturing umanong mockery of justice ayon sa DOJ ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng bansa sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, nagbigay na siya ng partikular na direktiba sa mga otoridad na nagbabantay sa mga border ng bansa. Bagamat kinikilala raw ng DOJ na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa, oras daw na mailabas na ng Korte Suprema ang desisyon nito sa mga nakabingbing petisyon ni Senator Bato, sakalang daw aaksyon ang DOJ. Pero kung magtangka raw si Bato na lumabas ng bansa, ipaaaresto ng gobyerno ang senador. Yan ay kahit na wala pang desisyon ang SC sa mga petisyon. Pero paglilinaw ni Vida, walang manhunt na magaganap. Conditional daw ang arrest. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Vida. Nirerespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupong senador. Diba? Halal siya ng maraming Pilipino. Yes, diba? Pero yung pag nag-attempt ka sa galigdaan ng gantong sitwasyon na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. Bago yan, unang sinabi ni Vida na ang arrest warrant ni Bato ay para sa mga Pilipinong naghahanap ng hustisya. Pakinggan natin ulit si Justice Secretary Vida. Tandaan po natin, itong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa dahil may mga Pilipinong naghahanap ng katarungan. Huwag po mawawala sa ating isipan na itong tinatawag pong EJ case, may mga biktima po. At hindi lang po iilan, may mga bata po. May mga bata po na hindi na ho makakapag-file ng writ of habeas corpus. May mga bata po, may mga biktima na hindi na ho makakatakbo, na hindi na ho makakapangatwiran. Kanina nga, nag-press con din si Ombudsman Boying Remulla. Hinamon niya si Senator Bato na harapin ang kinahaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Julius Cheryl, bukod diyan ay bumuo na rin ng task force ang DOJ para imbestigahan ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Inatasan na ng DOJ na magsumite ng report ang DILG, PNP, USAA at NBI kasama ng mga ebidensya na kanilang nakalap. Hihingan din ng affidavit ang mga media na nag-cover kasama ng kanilang mga video na nakuha. Julius Cheryl. Kamilang sabi, di ba, walang mangyayaring manhunt operation kay Senator Bato. Pero may ideya ba, may lead ba ang DOJ kung nasaan ngayon ang senador? Cheryl, hindi yan direktang sinagot ni Secretary Vida, pero ang sinasabi niya, meron daw silang available information para ma-determine kung nasaan si Senator Bato. Pero yung specific details kung saan ba siya ngayon na nagtatago ay wala pa rin tayong impormasyon na nakukuha tungkol dyan. Cheryl. Camille, assuming na magtangkang lumabas si Bato at siya'y maaresto, o sabihin na lang natin na sumurrender siya sa PNP para magpa-custody, iso-surrender ba siya sa ICC kahit wala pang desisyon ang Korte Suprema?
Julius, ang posisyon ng Department of Justice tungkol dyan ay hihintayin nga nila itong sasabihin ng Korte Suprema dahil kung matatandaan, 3 araw nga yung ibinigay sa kanila para magsubmite ng komento. In fact, tomorrow na yung deadline para dyan at may 3 araw din si Senator Bato para maghain ng kanyang reply. So ngayon, kung ano raw ang sasabihin ng Korte Suprema ay susundin nila yan. Pero alam mo, Julius, kanina nagsabi rin itong si Secretary Vida na kung gusto rin ni Senator Bato na mabigyan ng protective custody, na maipasa ilalim sa Senator Bato sa protective custody under the DOJ, ay welcome daw ito. Pero hindi direktang masagot ni Secretary Vida kung maaresto nga ito si Bato, let's say ngayon nga, maharang siya sa immigration, hindi malinaw kung saan siya dadalhin or kung saan muna siya ide-detain, kung dadalhin ba siya muna sa PNP o kung ide-diretso na ba siya, ililipad na ba siya sa dahig. So yung mga bagay na yan ay hindi pa malinaw dahil again, conditional nga kasi itong arrest na sinasabi ni Vida, no? Only if magtangka siya na umalis ng bansa dahil nga maituturing daw yan ng mockery of justice, ay saka lang siya ipa-aaresto. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.